Ano na naman kaya ang susunod na kabanata sa Senate Flix mga tol? Kasi sa darating po na June 16, 2026, bukas po yan, magsasagawa po ng Blue Ribbon Committee hearing ito pong Cayetano Block sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Ito po ay inanunsyo ni Mike Defensor. Kakaiba no? Si Mike Defensor ang nag-anunsyo, hindi yung pinaniniwalaan nilang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Rodante Marcoleta. Sa balita po ng DZRH News Television, former Congressman Mike Defensor announced on Sunday that a Blue Ribbon hearing on the alleged flood control anomalies will push through on Tuesday, June 16, but will be held outside the Senate premises. In particular, ito po yung post nitong si Mike Defensor. Kala mo, di kita makikita di ko lang talaga makita kanina. Nagtataka ako, akala ko binlock ako eh. Ngayon nakita ko, Mike Defensor, Facebook page. Tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ng lahat ng ating mga kababayan na makiisa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing. Paano pakikisa at suporta ang gustong mangyari nitong si Mike Defensor? Pupunta dito sa nakakatawa na pangyayari, no? Pero mo, magsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing, hindi sa Senado, kung hindi dito sa lugar na ito, Double Gem EDSA, Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Kakaiba talaga mga tol, nung mapansin ko itong balita na ito, kahapon, o rather, kaninang umaga, nang una akong mag-scan ng mga balita, hindi ko na lang masabi sa sarili ko na, hindi ko na lang mapigilan ng sarili ko na matawa. No? Sapagkat ang sinasabi nitong si Mike Defensor, hindi ko alam kung saan huhugot ito ng legitimacy. Ang lakas ng ulan, mag-iingat po ang lahat nabibingi ako sa lakas ng ulan dito sa amin. Mag-iingat po ang lahat mga tol. Dagdag pa rito, ni Mike Defensor, suportahan natin ang Brave 18. Ano ko nung teteng naging Brave 18 yung Marites 18? Tapos madadagdagan pa ng 14, di magiging total of 36 Marites na po, 32 Marites na po ito mga tol. Kasama po dito sa mga binanggit niya na susuporta daw o magpa-participate ay ang mga senador na sina Alan at Pia Cayetano, Marcoleta, Amy Marcos, Camille at Mark Villar, Robin Padilla, Loren Legarda, Jinggoy Estrada, Bongo, Joel Villanueva at Bato de la Rosa. Hindi ba nag-iisip ito si Mike Defensor? Partikular itong dalawa na si Bato de la Rosa at saka si Jinggoy Estrada ay mukhang 100% hindi na makakapunta dyan. Maliban na lamang kung itong si Bato de la Rosa ay biglang magpakita bukas, no? Pag nagpakita bukas yan, aarestuhin po yan ng ating mga otoridad. Kaya sa paniniwala ko, hindi po yan pupunta. Ito naman pong si Jinggoy Estrada, nakakulong po ito Yan po ay hindi pwedeng pumunta dyan, maliban na lamang kung opisyal sana itong Blue Ribbon Committee na ito at merong pagpapatawag bilang resource person na sa isang detenado. Hindi bilang isang mambabatas. Kasi alam naman natin na ang isang public official na nakasuhan po ng plunder or graft, sa mga batas po na may kaugnayan dyan, sila po ay sususpindihin. No? At kung sinasabi ni Jinggoy Estrada na nasa proseso pa lamang ng pagdinig yung suspension sa kanya, hindi rin naman automatic yun na pwede siyang lumabas para dumalo diyan sa hearing na yan bilang isang mambabatas. Kaya Mike Defensor, malabo yung sinasabi mo para sa dalawang personalidad na yan na senador na si Jinggoy at saka ito pong si Bato de la Rosa. Ngayon, meron pang ikatlo. At ito na nga po yung topic natin ngayon. 'Di ba? Si Senator Joel Villanueva. Yan ang malaking katanungan. Kung dadalo ba si Senator Joel Villanueva bukas
sa ipinapatawag ninyo kuno na Blue Ribbon Committee hearing. Pero kung ang pagbabasihan natin ay ang pahayag ni Senator Joel Villanueva, mukhang malabo pong mangyari kasi sinasabi niya siya ay magpapakita hindi sa ganyang pagkakataon kung hindi sa isang special session, no? Na ngayon meron tayong balitang pag-uusapan tungkol diyan. Pero balikan muna natin kung bakit nagpahayag si Joel Villanueva ng mga narinig po natin kahapon na kanyang intensyon na dumalo sa isang special session para magtrabaho na bilang senador. Yan po kasi ay humuhugot sa pahayag ng kanyang ama, no? Ang pahayag ng kanyang ama na si Congressman Eddie Villanueva ng Sibak Party List ay ang mga sumusunod. Basahin ko po. Ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Magdesisyon ka, hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika, sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yun ang dapat manaig. Pahayag po yan ni Pastor Eddie Villanueva, ang tatay at kongresista, o rather, ang tatay ni Joel Villanueva at kongresista mula po sa Sibak Party List. At ito nga po, yung naging resulta niyan, naglabas sa kauna-unahang pagkakataon ng pahayag si Joel Villanueva, yung kanyang personal appearance sa harapan po ng publiko. Kasi simula po nung June 1, nang sila po'y nag-boycott diyan po sa Senado, ay hindi na po nagpakita in person sa public hindi na po nagpakita si Joel Villanueva sa publiko, no? Whether diyan po sa Senado o kaya sa mga public events, wala po. Isang beses lang po siya nagparamdam sa pamamagitan pa po ito ng isang text message lamang sa mga reporter na nakatalaga diyan po sa Senado. Bakit po siya nagpahayag ng mensahe na yon sa pamamagitan ng text? Kasi may mga kumalat na infographics na fake news. Ito po yung kumakalat na bumibitiw na siya ng suporta kay Alan Peter Cayetano at may mga kataga doon na di umano'y nanggaling sa kanya. Mariin po yung pinabulaanan ni Joel Villanueva nung mga panahong iyon. Pero mukhang magbabago na ngayon ang sitwasyon. Kasi kung babasahin po natin itong mga sinambit if we read between the lines, itong mga sinambit nitong si Joel Villanueva, mukhang ang kalalabasan po nito kinalaunan ay pagtatrabaho niya bilang senador una, at ang posibleng pagtalon niya mula po sa Cayetano Block papunta sa Gatchalian Block na ngayon sila po yung namamayani bilang majority diyan po sa Senado. Muli nating pakinggan ito mga tol. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon
maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Yan ha. Napakinggan po natin ang tinig nitong si Senator Joel Villanueva. At again, ang tanong, may binanggit ba siya dyan tungkol sa sinasabing pagdinig na mangyayari bukas ng Blue Ribbon Committee ng panig nitong sina Cayetano sa pangungunan ni Rodante Marcoleta? Wala. Ang maliwanag na sinasabi nitong si Joel Villanueva ay kung magkakaroon ng isang special session, no? At yan ang susunod nating pag-uusapan. Sapagkat sa balita po na viral na po ngayon, ayon nga po dito sa GMA News, special session for Congress inanunsyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Basahin po natin ang partikular na dokumento na nagsasaad po ng pagdaraos ng special session sa June 17. Wednesday po yan. Nakalagay po dito sa dokumentong inyo pong nakikita, Malacanang Palace by the President of the Philippines Proclamation number 1318, calling the Congress of the Philippines to a special session. Lakihan natin ng bahagya para mas yan. Ito po, ano? Again, Proclamation number 1318, calling the Congress of the Philippines to a special session. Balik tayo doon sa naging pahayag ni Senator Joel Villanueva. Blue Ribbon Committee hearing, kuno, nina Rodante Marcoleta, check ba? Hindi, X. Hindi po yon binanggit ni Senator Joel Villanueva. Maliwanag na ang kanyang binabanggit po dito ay dadalo po siya sa isang special session. At ito po yon, no? Special session. Pursuant to the powers vested in me under Section 15, Article 6 of the Constitution, I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, do hereby call the Congress of the Philippines to a special session on June 17, 2026 to urgently consider the passage of the following priority legislative measures. A. National Center for Geriatric Health. B. Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education or GASPE Act. C. Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS Act. D. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act or UAQTEA. E. Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas Schools Act or GIDA Act. F. Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. G. Anti-Political Dynasty Law. H. Presidential Merit Scholarship Program and such other measures aimed towards strengthening social protection and uplifting the lives of the Filipino people. The special session is likewise called to allow the Commission on Appointments to convene and act on appointments made to the Cabinet, the military, and the Foreign Service in accordance with the Constitution, applicable laws, rules, and regulations. In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the Republic of the Philippines to be affixed, done,
in the City of Manila, June 15, 2026, by the President, Acting Executive Secretary Ralph G. Recto. Ngayon, sa binasa po natin, maliwanag po ang intensyon ng special session. Pero, ang tanong, mapapalitan ba ang Senate President sa Wednesday? Hindi po natin alam yan. Yan ay nakadepende na ngayon kay Senator Joel Villanueva. Kung siya po pagdating doon po sa Wednesday, dahil yun naman ang sinasabi niya, dadalo siya sa isang special session, ay kung kakampi na siya sa Gatchalian Block. Pag hindi po kumampi si Senator Joel Villanueva sa Gatchalian Block, maliwanag po ang mangyayari dyan. Matutuloy lahat ng mga pinag-usapan po dito o binanggit po ditong layunin para sa pagsasama-sama o special session na ito ng Kongreso at hindi mangyayari na magkakaroon ng election sa Senate presidency. Ang tanong, valid ba ang magiging desisyon ng mga senador kaugnay ng special session na ito? Of course. Kasi sigurado magkakaroon po ng quorum dito. Ang pamantayan lamang para magkaroon ng business activities, ang Senado ay ang sapat na bilang o yung tinatawag po nilang quorum na sa ngayon, 12 ay sapat na para sa isang quorum dahil ang majority ng mga senador ngayon ay nasa 20 o ang presence ng mga senador ngayon ay nasa 23 na lamang. Dahil yung isa, partikular ito pong si Senator Jinggoy Estrada ay beyond na po doon sa tinatawag na coercive reach ng Senado. Kasi nakakulong na basically si Jinggoy Estrada para po sa kasong plunder at yan nga po ay no bail recommended. Ngayon, ano pa yung mga posibilidad na mangyari sa Senado o sa Senate Flix na sinusubaybayan po ng publiko? Pakinggan po natin ang naging interview po dito kay Senator Erwin Tulfo. Yes, may pasok na raw ho ngayon ang Senado. Actually, meron naman ongoing yan. Yung mga employees namin, kailangan lang pumasok Mondays to Thursdays. Pero kung if you're talking about session, naka-CND kami. Pero Naka-adjourn pa kayo kung pwedeng magkaroon ng special session, baring Jerry, pag pinatawag ito ng Malacanang, ika nga yung dalawang kapulungan, hindi lamang po yung... Hindi na po pag pinatawag kasi kaninang umaga po yan interview. Ngayon po ay dadalo na sila kasi hindi na po kapag pinatawag dahil nagpatawag na po ng special session ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Senado, pati ang Kongreso, kung may mga gustong ipatapos ang Pangulo, dahil wala di kalimutan next month ay yung kanyang State of the Nation address. At Tama. marami mga nakabinbin na mga panukalang batas na kailangan maaprubahan. Oo. Pero last week ay may mga pinag-work from home ang mga Senate employees dahil sa security threat. Kumusta ba ngayon? Na-check na ba yon? At saan ba nang gagaling yung threat diyan sa Senado, Senator Erwin? Actually, parang Gary, intelligence info ito, coming from the NBI. Alam naman natin na parang Gary, tayo pare-pare nag-cover sa police beat. So, ang intelligence info ay ongoing ang ikang checking yan at coordination ng NBI with the PNP, AFP para masiguro at magkatugma-tugma yung kanilang mga ikang reports. So, yun yung nakuha namin last week from the NBI to make sure lang na safe ang mga empleyado ay pinag-work from home na lang muna ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian. So, Ganito kasi yung nangyari dyan mga tol Kung natatandaan po ninyo, last Monday, nagpatawag po ng Blue Ribbon Committee consultative meeting. Ito pong chairman ngayon na lihitimo na si Senator Erwin Tulfo. At along that particular activity, particular nung si
Director Melvin Matibag na nga ang nagsasalita, siya po'y humiling na isuspindi muna ang sesyon at meron daw po siyang kailangang iparating sa mga senador. Binulungan niya po ang mga senador, hindi natin alam nung mga pagkakataon na yon kung ano yung sinabi niya, pero eventually sinabi po ito ng mga senador sa publiko, sa pangunguna na rin ng acting Senate President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian, na ang ibinulong nga po ni NBI Director Melvin Matibag ay meron pong security threat sa Senado. No? At yan nga po ay nagbunsod ng agarang aksyon ng liderato ng Senado sa pamumuno ni Gatchalian na magsagawa po ng work from home, no, na mode of activity sa Senado. Hindi po pumasok ang mga empleyado mula po noong Miyerkules, Huwebes last week kasi yung Friday naman ay holiday. At dahil nga po diyan, ang pinaniniwalaan ng mga empleyado ng Senado maliwanag na si Senator Sherwin Gatchalian. At kung pupuntuhan pa natin yan, hindi na nila pinaniniwalaan si Senator Alan Peter Cayetano bilang pinuno po ng Senado. At sa nakita ko po ngayong post sa page ni Senator Ping Lacson, ewan ko kung ito'y pang-aalas ka kay Cayetano, bagamat wala naman po ditong pinangalanan. Pero maliwanag po ang tinutukoy dito nitong si Senator Ping Lacson, yung may mga delusyon. No? Sino-sino ba ang may mga delusyon? Ang malamang sa malamang na maiisip kaagad natin ay yung sinabihan nitong si Attorney Lorna Capunan sa isang interview na itong si Alan Peter Cayetano ay isang tao na nagdidelusyon. No? At dahil po dyan, baka siya rin po yung tinutukoy dito. Wala kasing pinangalanan si Senator Ping Lacson. Pero ito po, yung Facebook post po niya, o kaya ng kanyang admin, sabi po dito, June 15, 2026, sinare po ng Facebook page niya ang ex-post nitong si yung Twitter niya, no, yung kanyang post sa X account niya. Wednesday, June 17 is special session. Hopefully, Delulu Pamor becomes Delulu no more. O yan po ulitin ko lang. Wednesday, June 17 is special session. Hopefully, Delulu Pamor becomes Delulu no more. Ano kaya ang ibig sabihin ni Senator Ping Lacson dito? Yung delusyon nitong si Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President ay tutuldukan na sa Wednesday? Kung babaliktad, again kung babaliktad muli itong kung babaliktad si Joel Villanueva, sigurado na ang bilang na 13. And meron pang lalong magpapaiyak sa mga DDS. Kasi si Ramon Tulfo, nakita ko lamang kanina sa kanyang post ang mga sumusunod. Babasahin ko po. Sabi po ni Ramon Tulfo, 3 senators will make talon over the bakod to join the Gatchalian bloc when the Senate convenes a special session, sabi ng kanyang Tweety Bird. The special session will tackle a supplemental budget for the earthquake victims in Mindanao. With 3 senators expected to leave the Cayetano group, the Gatchalian bloc will have 15 members. 15 senators will be more than enough to elect Sherwin Gatchalian the Senate President. Nako! Isa, si Joel Villanueva na medyo naiisip nating mga 95% mangyayaring tatalon ito. Pero ngayon palaisipan sa akin, sino yung dalawa na senador pa? No? Magkapatid na Mark Villar? Parang malabo si Camille Villar. Si Mark Villar, posible. Pero si Camille Villar, parang malabo yung bumaligtad Kasi napakalaki ng utang na loob noon, particular kay Sara Duterte. Yung kanyang pagkakapanalo sa May 2025 election, napakalaki ng tulong dyan
ni Sara Duterte. Kaya tingin ko hindi babaliktad yan. Si Mark Villar naman wala pong utang na loob kay Sara Duterte. Sa tatay nila na si Rodrigo Duterte, naging bahagi siya ng pagiging ng gabinete nito bilang Secretary of Public Works and Highways. At ang isa pang nakikita na chismis dito mga tol, ito naman ay chismis lang. Baka daw si Senator Bongo tatalon. Di ko sigurado yan, kaya wag na natin na pag-usapan pa. Pero yun ang total no? Kung totoo itong sinasabi ni Ramon Tulfo, tatlo ang tatalon. At kung ako po ang magti-Tweety Bird dito, hindi. Kung ako po ang mag-speculate, ang nakikita ko, si Joel Villanueva, si Mark Villar, at saka si Bongo. Pero yan ay yung dalawa, Mark Villar and Bongo, mukhang napakaliit ng porsyento para mangyari yan. Pagdating naman kay Joel Villanueva, mukhang 95% mangyayari na po yan. Ituloy po natin ang pakikinig kay Senator Erwin Tulfo. So, ibig sabihin, dahil papapasukin na ngayon, na-check na at pwede nating sabihin walang dapat ipag-alala ang mga Senate employees. May assurance kasi ang aming USA, si Major General Corpus, siya yung head ng USA ngayon. At may reinforcement din ng Philippine National Police galing kay General Nartates ng PNP. So we believe it is enough. Medyo bumaba yung threat at this point. So we're confident na pwede na magbalik yung aming mga empleados, yung mga staff sa Senate. Okay. Ito, Senator Erwin, si Senator Villanueva ay laman ngayon ng mga pahayagan at banner story pa ng mga pahayagan. Ang sabi niya, sila ay a-attend sa special session. Nakikita nyo na ba, gaya ng US-Iran war na tapos na, nakikita nyo na rin ba ang end nitong problema sa Senado? Kami na nalangin, parang Jerry, na sana na, hindi lang si Senator Joel ang makaramdam ng ganyan, kundi lahat sila dyan sa minority. Hindi naman nila kailangan sumanib sa aming pwersa, bagos ang kailangan na namin pumasok sila para ay magkaroon tayo ng sesyon, matapos yung mga panukalang batas. So kami po nagpapasalamat in advance kay Senator Joel for sabi niya na mag-attend siya kung may special session. At sana pati yung iba na rin ay umattend na rin siguro para matapos magampanan namin yung aming mga trabaho. Parang hello? Oh, go ahead, Senator. Parang Jerry, akala ko nawala. Hindi, yes, sir. go ahead. So yung commitment... Magawa na namin ang aming mga trabaho, parang Jerry. So yung commitment ba ni Senator Joel ay pag-attend lang sa session o meron na rin siyang pasabi na he will join the new majority? Kung ano yung sinabi niya sa mga pahayagan, ayaw ko naman pangunahan niya na parang Jerry. Kung ano yung sinabi sa pahayagan na sinabi niya na mag-attend siya, ay kami natutuwa dahil magkakaroon na ng talagang 13 katao. Pero yung magboboto siya ng Senate President, wala pang linaw. So, nakantabay lamang kami. Pero ongoing naman, mga dialogue, mga kaibigan niya na nasa grupo namin. Normal naman yun, parang Jerry, na mga barkada niya dito sa majority, kinakausap siya, kinakumbinse, pero wala pang malinaw na balita. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa. Isang lalaki, isang babae. May hinikayat. Pero ongoing naman yung ikakausapan na... di ba? Eto mukhang tama yung Tweety Bird ni Ramon Tulfo. Pero hindi naman daw si Erwin at Rapi Tulfo ang kanyang Tweety Bird At mukhang mali yung observation ninyo mga tol na si Loren Legarda, yung tinutukoy na dalawa pa. Kasi ang liwanag po nung nadinig natin, bukod kay Senator Joel Villanueva, meron pang dalawang lalaki na kinukumbinse. At hopefully, magkaroon ng babae. Di wala si Loren Legarda doon mga tol, tingin ko lang tuloy na natin ang pakikinig pa dito. Usapan bilang magkakaibigan, nag-dinner,
ikaw kumakain sa labas para mag-usap o dadalaw doon sa bahay ng isa para ikaw nga Wala din si Camille Villar, babae si Camille Villar eh. O tingnan nga natin, balikan nga natin mga tol. Baka ako lang ang nagkamali ng pandinig eh. No? Balikan natin yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Dito. Yan. pero ongoing naman, mga dialogue, mga kaibigan niya na nasa grupo namin. Normal naman yun pa rin, Jerry, na mga barkada niya dito sa majority, kinakausap siya, kinakumbinse, pero wala pang malinaw na balita. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa, sa lalaki, sa babae. Di ba? Aside from Senator Joel, may dalawa pa sa lalaki. Di tatlo na yon. Hindi kasama si Camille Villar, hindi kasama si Loren Legarda. Kasi hoping siya dito eh. Doon sa dalawa, kinakausap na eh. Hoping siya doon sa babae. May hinikayat. Pero diba? ongoing naman yung ulitin natin. Senator Joel, may dalawa pa, sa lalaki, sa babae. May hinikayat. Kung may hikayat. Sa babae, kung may hikayat. Mukhang malabo. Pero yung dalawa na aside from Joel Villanueva na lalaki, kinakausap na. Ako, babalik lang ako dun sa spekulasyon ko. Baka si Mark Villar yun o kaya si Senator Bongo. Chismis lang yun ha. Spekulasyon ko lang din. Tuloy tayo sa pakikinig dito. Ongoing naman yung ikakausapan na usapan bilang magkakaibigan. Nag-dinner, ikaw kumakain sa labas para mag-usap o dadalaw doon sa bahay. Malirinig ko! Ulitin natin mga tol. Ulitin natin. Yung magboboto siya ng Senate President, wala pang linaw. So, nakantabay lamang kami. Pero ongoing naman, mga dialogue, mga kaibigan niya na nasa grupo namin. Normal naman yun pa rin, Jerry, na mga barkada niya dito sa majority, kinakausap siya, kinakumbinse, pero wala pang malinaw na balita. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa, sa lalaki, sa babae. May hinikayat. Pero ongoing naman yung ikakausapan na... Mukhang mali nga ako. Pakinggan natin. Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa. May dalawa pa. Sige. Lalaki, sa babae. May hinikayat. May dalawa pa sa lalaki at sa babae. Nagkamali ako, I stand corrected. No? Baka tama kayo na si Senator Loren Legarda yon o kaya si Camille Villar. Whatever o whoever, kung sino man yan mga tol, sana mangyari. No? Sana mangyari na merong lumipat at finally matapos na yung delusyon nitong si Alan Peter Cayetano. Okay? Tama kayo. Mali ako sa pagkakakinig. I stand corrected. Sabi ni Senator Rapi Tulfo, aside from Senator Joel Villanueva, ulitin ko ulit. May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa, sa lalaki, sa babae. May hinikayat. Pero ongoing naman yung ikakausapan na usapan bilang magkakaibigan. Nag-dinner, ikaw kumakain sa labas para mag-usap o dadalaw doon sa bahay ng isa para ikaw nga makapag-usap. Pero wala pa talagang malinaw na resulta doon sa mga kausap. So, posibleng hindi lang 13, pwedeng maging 14 at pwedeng maging 15. Meron pa nga daw, pwedeng maging 17 eh. Alam nyo ba na si Attorney Dino, yung abogado ni Congresswoman Leila de Lima, 17 daw po ang magiging total niyan. Chismis niya lang naman yun. Ang dami kasi ng mga chismis, ano? Pero ako sa totoo lang, okay na sa akin si Joel Villanueva, mga tol. No, hindi na kinakailangan pang tumalon kung sino sa mga yan. Pero kung mas maigi, kung gagawin nila, di mas maigi. Pero sapat na si Joel Villanueva na tumalon, lumipat ng bakod para mapalitan o rather, para makapag-elect na ng Senate President na bago diyan po sa Senado. Posible. Depende kung mahihikayat. Kasi
Alam mo, paring Gary, ito kasi na nag-aaway ng gano'n, magbabarkada eh. Oo, yun nga ang kainaman dyan. Kung sakali na bumalik si Joel, top 1, tapos SP na si Win, kung nakakulong naman si Joel, as is SP pa rin ba si Win? Opo. Kasi once elected as SP, magiging SP ka regardless kung umunti ng umunti ang mga senador na nandyan. Pwede ka lamang matanggal bilang SP kung mangyayari na may quorum. At yung majority ng quorum na yan, iboto na ikaw ay tinatanggal bilang Senate President. Kasi ang ipinaglalaban ng mga Duterte supporters at saka nitong si Alan Peter Cayetano, ang nakalagay daw po sa konstitusyon na 13 ang kinakailangan para sa pag-elect ng Senate President. Wala naman pong nakalagay sa konstitusyon na 13 din ang kailangan para i-remove ang Senate President. No? Hindi po naka-specify sa konstitusyon yun. At yun yung pinaglalaban nila. Kung wala daw po sa konstitusyon na 13 para matanggal ang SP, hindi daw po dapat ginawa ni Gatchalian yung pagkakataon na tinanggal si Alan Peter Cayetano. Oo, merong konstitusyon at nakasulat doon ang election na kinakailangan number, ang number na kinakailangan sa election ng SP. Pero meron din pong jurisprudence na pinanghawakan sina Gatchalian. Ito nga po yung Cayetano, Abelino versus Cuenca. No? At ipinagpapalagay na tama sila. Unless kung magkakaroon ng panibagong kaso sa Korte Suprema, na tingin ko dapat ang maging tawag, dapat pangunahan niya kasi ni Cayetano. Kaya Cayetano versus Gatchalian. Ayaw naman gawin nitong si Alan Peter Cayetano. Anong mangyayari pagka ayaw niyang gawin? Ang presumption of regularity na kina Sherwin Gatchalian. At unless sabihin ng Korte Suprema na illegal ang ginawa ni na Sherwin Gatchalian at hindi na pwedeng gamitin pa ang Abelino versus Cuenca, hindi po mananaig ang mga sinasabi nila Cayetano kahit gaano mang beses nila ito sabihin sa harapan ng publiko, kahit ilang milyong views pa ang makuha niyan excuse me, sa social media. Kasi yun yung pinagmamalaki ng mga DDS eh. Milyon-milyon daw po ang views ni Alan Peter Cayetano. No? Hindi porket milyon ang views mo, tama ka. Unang-una, bilang vlogger, alam ko ang galawan, ano ba, Cuenco o Cuenca? No? Kasi dito, Cuenco, sige. Nagkamali ako. Palagi na lang ako nagkakamali. Nalito kasi ako dahil ang pagkakarinig ko ay Cuenca dito kay Erwin Tulfo. Nalilito na rin ako. Pasensya na kayo kung mali yung mga naririnig ninyo, okay na okay yan. Itama nyo po ako. At least nakikita ko pong very attentive kayo sa pakikinig po sa atin. Anak ng isa, anak ni Ninong, isa, Ninong ng ika nga ng anak ng isa, yung kumpare, yung isa, mag-best friend, yung isa, magkaklase ng college. So, ika nga, nagkikita-kita pero nahiwalay lang dahil nga dito kami, dyan kayo. Pero at the end of the day, nag-uusap naman sila. Parang Jerry, narinig ko sa mga kwentuhan ng mga senior members ng majority na kung ano sabi niya ng barkada mo. Pumunta ako sa bahay nila, pinakain naman ako, usap-usap kami. Nahikayat mo naman. Hindi pa eh. Ang problema kasi, sa totoo lang parang Jerry, yung kabila kasi, hindi nila alam, meron pa nga dyan talagang hardliner eh. Talagang hindi mo aasahan na yun nga itinatanong ko sana na merong nakikipag-usap tulad ni Senator Joel at yung binabanggit mong isang lalaki at isang babae, pero yung iba talaga bang kahit usap ay ayaw makipag-usap? Meron isa parang Jerry, may isa na ang gusto nila magtrabaho pero dahil niya itong grupo na ito, ang problema niya baka siya ay talagang
mabubugbog ng mga basher, ika nga ng mga vlogger, mga troll, hindi niya alam. Pero yung kanyang pamilya, kanyang mga anak, gusto siyang pumasok na at magtrabaho na as a member of the minority. Wala silang pakialam. Pero yung problema nga, napipigilan itong tao, yung backlash ika nga na kanyang tatanggapin pati ng kanyang pamilya. Yun ang problema ng ilan sa kanila. Ito ang iniisip, paano how they go about this. Hindi masyado sila masasaktan, lalo ng kanilang pamilya for attending sa Senate, pumasok ulit sa Senate. Yun ang problema Talagang highly politicized at talagang divided ang marami sa atin sa division na nangyari sa Senado. Bagamat may mga nagsasabi na kung sino yung pang-13 o pang-14 o pang-15, para silang kinukonsider ng iba na savior. Meron namang iba na kinukonsider yung pang-13 na Judas. Talagang ang hirap ng sitwasyon. Kaya yun pala inaalala nila, yung magiging bashing na maaaring matanggap nila. Yun ang naririnig ko doon sa mga kaibigan nila na mga kasamahan namin sa majority. Yan ang problema nila, yung bashing na abutin talagang yung backlash, yung hagupit, bukod sa tatawagin sila Judas, sabihin mga pamilya ng demonyo, etc. kung ano-anong tira nga abutin nila. So, yun ang iniisip-isip nila ngayon. Paano sila makakaiwas na gano'n? Pero gusto nila talaga magtrabaho. Gusto nilang to reach out. Reach out, hindi ibig sabihin parang Jerry na sasama na sila sa amin. Gusto na magpumasok. Kaya kaso mo, yung grupo nila ayaw pa pumasok. Diba? Sa halip na pumasok, gusto magkaroon ng mga press conference, mga news briefing rather than pumasok sa Senate. Oh. May napagkasunduan na ba kayong petsa kung anong petsa yung pinakamagandang kung kailan pwedeng ganapin yung special session? Manggagaling yan sa palasyo, Jerry, ang palasyo magsasabi. Late kasi itong interview mga tol, nauna ito Pero malinaw na po sa balita na una na po natin binanggit kanina, ang special session na pinatawag ng ating Pangulo ay mangyayari sa Wednesday, June 17. Sabi na kailangan mag-special session kayo para magawa ninyo. Actually, marami nakabinbin, parang Jerry. Yung naawa kami yung 3 general na, Diyos ko po, aabutan. Kapag hindi na-confirm. Tapos yung 2 basketballista na ilang beses pabalik-balik, tapos nag-away lang kami, nakakahiya. Para maging Filipino citizen dahil naman talaga mga Pilipino yung kanilang mga ninuno o angkan, hindi matuloy-tuloy. Ilang beses pumunta yun doon Nandoon din yata nung dumating si Bato at nag-away-away, dumating din sila doon. Pero wala nangyari. Yung walk-out, nandoon din yung 2 mga film. Hindi naging... Marami talagang hindi nagawang trabaho. Pero kung sakaling magkaroon ng special session at kung hindi pa rin umattend ang Cayetano Block, may magagawa ba kayo kung sakasakali? May ma-accomplish ba kayo kung sakaling wala ang Cayetano Block? Yun lang, sinasabi ni Senator Joel na mag-a-attend siya, malaking tulong yun para hindi na question kasi kini-question niya ng kabila, di ba? Aminado naman kami na though majority kami 12, pero we cannot elect a Senate President. Kaya acting Senate President, Senate Pro Tempore lang ang aming naihalal dahil nasa batas din naman yung kailangan mo 13. Pero 12, quorum na yun. Pero patuloy na kini-question niya ito ngayon. Pero naging president na ito nung since 2008, tapos noong 1949, yung Abilino versus Cuenca. Kaya ako nagkamali, Senator Erwin Tulfo. No? Hindi, nagkamali lang din yan. No? Baka, kasi alam nyo mga tol, pasensya na kayo kung may mga pagkakamali sa mga live streaming. Katulad yan, interview po yan kay Senator Erwin Tulfo. May mga bagay-bagay kasi na nasasabi kaagad natin sa mga pangalan or ibang pagkakataon na hindi kaagad nakukumpirma sa isip natin pero lumalabas kaagad sa bibig natin. Nangyari sa akin yan nung nakaraan, di ba? Sa pagtatapos ng programa natin, si Karen Davila ang nabanggit ko. Si Cara David yung nag-wish ng
mamatay na ang mga kurap. O kaya dito, wag na natin kumbaga hindi ko naman ginagawang issue. I mean, salamat na lamang, ganun na lang. Let's put it this way. Salamat sa pagko-correct ninyo sa amin, dahil sa akin in particular, dahil doon napapatunayan ko na very attentive ang mga viewers natin. No? Meron ngang isang manonood pa natin dito eh. Ano yung thumbnail? Ayusin mo naman. Kasi nakalagay doon sa thumbnail, kilalal. Ang gumagawa ng thumbnail si ChatGPT. Hindi ko na rin napuna na dapat kilala, hindi kilalal. Pero di ko na binago kasi makaka-apekto yon sa algorithm ng channel pag binago mo pa yung thumbnail. But anyway, maliwanag po na may sesyon sa Wednesday at dadalo dyan si Senator Joel Villanueva. Ang aabangan na lang natin kung siya po ba'y papanig na sa majority. At bukas, mangyayari ang hearing ni Marcoleta at ito'y hindi sa Senado kung hindi isang hotel diyan po sa EDSA. O anong masasabi ninyo dito po sa ating mga pinag-uusapang topic? I-comment po ninyo diyan sa chat area. Maraming salamat mga tol. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you later kasi may pag-uusapan po tayong panibagong topic. Bakit si Sara Duterte nanapak ng sheriff decades ago, nagmura, nagbanta sa ating Pangulo, hindi nagagawang suspendihin ng Korte Suprema, samantala si Attorney Jesus Palsis ngayon ay suspendido for 1 year. Pag-usapan natin yan later. Maraming salamat. Bye for now mga tol.